repo guys. Naka-display. Ayan, sa harapan. Good morning guys! So for today's video, ayan, alam niyo ba kung saan tayo pupunta? Hulaan nyo. Well guys, pupunta tayo sa Mitsubishi Motors. So ayan, kinontak ko sila kahapon guys, and finally, nag-feedback naman sila, at ngayon nga, pupuntahan natin yung Mitsubishi branch sa Tagum para alamin yung mga bagong motor nila at saka yung presyo ng mga motor nila. At syempre, maghahanap na din tayo doon guys ng motor na maire-review since maraming nagre-request nito sa ating channel. So sa mga Mitsubishi fan dyan, ayan na guys, sinagot ko na yung kagustuhan nyo na mag-vlog ng mga motor ni Mitsubishi. So ngayon, nagpe-prepare tayo, magsasapatos na lang ako, tapos kung magsapatos, diretso na tayo sa Tagum. So kahapon kasi guys, nung nag-contact ako sa Mitsubishi, nag-ask na din ako kung ano ba yung mga available na motor nila doon na ating ma-vlog. And meron silang Griffin 180. So abangan nyo guys dahil gagawa natin yun ng review. Yung Griffin 180 guys, chinek ko anong itsura nun kasi hindi nga tayo familiar sa mga motor ni Mitsubishi. Then na-find out ko, nakamukha pala siya ni Yamaha Mio Aerox. And alam nyo ba na napakaganda pala nung Griffin 180 guys dahil nga meron siyang mga features na wala si Yamaha Aerox. Kaya na-excite talaga ako guys nung nalaman ko na bago din daw pala yung model, no? So aside sa Griffin 180, meron sila nung parang daang hari, no, yung motor na pangpasada. Comment down below kung gusto nyo din gawan ko yun ng review. At syempre meron din sila nung Samurai 155 na kamukha ni Honda Click 160. So i-check natin guys. Actually hindi talaga ako familiar sa motor ni Mitsubishi. So naggawa ko ng research, and ayun, parang pinaano din sila pala mga Motorstar at Rusi na parang kino-clone nila yung mga motor ng mga big brand. Pero yung kanila is may mga dagdag na features na wala doon sa mga big brands. So excited talaga ako guys, kaya samahan nyo ako sa aking pagpunta doon sa Mitsubishi. So kung mapapansin nyo guys, pinasok natin yung motor natin dito sa loob ng bahay kasi nga wala pa rin tigil yung ulan dito, kawa-washing ko lang. So pinasok ko baka kasi maputika na naman. So ngayon ilalabas natin to, no? At finally, nakarating na nga tayo dito guys sa may Mitsubishi Tagum. Malapit lang ito sa Tagum Public Market. So, check muna natin kung ano yung mga motor na available sa kanila para mamaya gagawan din natin ng price update. Baka malay nyo, isa sa mga motor na hinahanap nyo kay Mitsubishi, available dito sa Mitsubishi Tagum. So, yung address nila guys, lalagay ko na sa description box para alam nyo, at saka pati yung contact number nila para makontak nyo din sila if ever meron kayong motor dito na gustong bilhin or i-installment. So, ito yung mga available na motor sa kanila, guys. Meron silang Rapido 110. Ayan. Actually, Rapido 110, guys, meron silang dalawang color variant, which is itong matte black at glossy red. Tapos, meron din silang available dito na Sport E 110. Ayan. Pwede itong motor na to guys, pang araw-araw. If ever gusto nyo itong motor na pang araw-araw ni Mitsubishi o Euro Motors, no? Then, aside dito sa mga motor nila dito sa harapan, meron din silang available dito na Husky 150 ADV. Kung natatandaan nyo guys, na-review na natin to, no? So, kung gusto nyo ng detailed review nito guys, i-check nyo na lang sa akin channel dahil na-review ko na din itong Sim Husky 150. So, this one guys is maganda pang long ride, pang araw-araw, no? And at the same time, meron din silang Benelli Panarea, modern classic na scooter. Pwede pang lady rider din ito. Meron din sila ang Euro Motor Marvel. Ayan. So, isa yung unit na available. Mahalin tulad yung looks niya doon kay Sniper 150 before. No? So, ayan guys. Tapos, aside nga pala dyan, meron din silang motor na pwede pang pasada. So, meron silang Euro Motor 186 daang hari. So, ayan, pwede ito pang pasada, pwede din pang araw-araw, depende na lang sa inyo. So, kung gusto niyo ng budget friendly, highly recommend this one. Isa yung unit na available, pero kung gusto niyo naman ng daang hari 150, meron silang dalawang unit na available. Ayan, pang araw-araw, pang pasada, pwede din. So, kailangan niyo lang ito pag-mountan ng sidecar.
Next, kung naghahanap naman kayo ng classic, meron din silang available na Cafe Racer 152. This one guys is, ayan, ito yung motor na hindi luluma dahil nga classic siya, no? So hindi ko pa ito nare-review kasi nga first time natin makapunta dito sa Mitsubishi. Ayan. Next, meron din silang available dito na Keyway Icon or Econ. Correct me if I'm wrong. This one guys is 110cc. So, kita nyo naman guys, pagdating sa kulay, talagang minimalist yung kulay niya. Then, bagay na bagay ito sa mga lady rider. And of course, syempre, hindi mawawala ito yung pinakabago nila guys, Mitsubishi Griffin 180. Ayan. So, ito daw yung bagong labas last year. Pero, ito daw yung bago na scooter ni Mitsubishi. So, as you can see guys, it looks like Mio Aerox 155. No? Tapos guys nga pala, sa mga nagtatanong, meron ba silang repo? Meron din po silang repo guys. Naka-display. Ayan, sa harapan. Repo yan. And at the same time, meron pa pala silang available dito. No? So, check pa natin ano pang available dito. Oh, meron din ka-look-alike dito si Raider 150 guys. Which is itong si R125. Ayan. Diba? Aside sa orange, black, meron din silang matte black na color. O, diba? Kahawig na kahawig ni Raider 150. Yun nga lang, pagdating sa kanyang headlight, naka dual projector lamp na siya. Unlike kay Raider na hindi pa. So, comment down below kung gusto nyo to gawan ko ng review at walkthrough. Kasi nga, first time natin tong makabisita dito sa Mitsubishi Tagum branch. Ayan. So, habang naghihintay tayo guys na i-prepare nila yung ating i-review, magpa-price update na muna tayo. Tingnan natin guys kung magkano ba yung mga presyo ng mga motor nila, yung updated price, cash, down payment at installment. Abangan nyo sa aking next video.